Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Apa, Harry Potter books. Yo, move your shit. Ikukwento ko sa inyo ang isang action drama film Sit down. Hey. Whoa. Touch me. You worried about your jacket? Huh? If that's the problem, I'll buy you a new one. How's that? I don't need your jacket. Thanks. Oh, please tell me you're not still putting money in your sock. You know, the only enjoyment I got back in college, Sean, was watching your asshole father humiliate your shit all over the place. I'm right here. Come on, I'm right here. na pinamagatang fighting ni Channing Tatum ng taong 2009. Nagsimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Sean, na bumaba sa New York subway station. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagbebenta ng ilang mga peking paninda tulad ng mga Harry Potter na libro sa tabi ng kalsada. Apa, Harry Potter books. Sa kanyang simpleng itsura at pagiging tahimik, Hey, Jen, how you doing? iniisip ng karamihan na isa lang siyang ordinaryong lalaki na naghahanap ng ikabubuhay. Habang nagsisimula siyang makaakit ng ilang mga customer, sinimulan siyang guluhin ng isang pares ng mga lalaki at inutusan siyang lumipat dahil ito ang kanilang pwesto. Yo, move your shit. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho para sa isang lalaki na nagngangalang Harvey, na inutos sa kanyang gang na kunin ang anumang pera na kanyang kinita. Nang malapit nang makabenta si Sean sa isang magandang babae, Harry Potter versus Harry Potter. lumapit ang grupo ni Harvey at nagsimulang magdulot ng gulo. Sa halip na matakot, biglang nagpakita si Sean ng kahangahangang kasanayan sa boxing at madali niyang natalo ang gang. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga tauhan ni Harvey na nagngangalang Z, ay nagawang makatakas dala ang pera ni Sean. Kinabukasan, sinubukan muli ni Sean, at sa pagkakataong ito ay lumipat siya sa pagtitinda ng mga payong, umaasang mababago ang kanyang swerte. Kinagabihan, hindi sinasadyang nakatagpo niya sina Harvey at Z sa isang diner. Nang makita sila, agad na nagpaalala sa kanya ang ninakaw na pera, kaya dumiretso sa kanila upang bawiin ito. I want my money back, okay? Sa pagkabigla ni Sean, What money are you talking about? ayaw makipag-away ni Harvey sa pagkakataong ito. How much are we talking about Don't here, give him okay? shit. Hey, that's not nice. I should call the police on you, should. you know? Matapos makita ang mga kakayahan ni Sean, nag-alok siya sa kanya ng deal, isang pagkakataon na kumita ng $5,000 kung papayag siyang lumaban sa underground match. Para sa isang lalaking walang bahay at halos walang pera, ang alok na ito ay isang oportunidad na kailangan niya. Matapos isipin ang kanyang sitwasyon, nagpasya si Sean na tanggapin ang alok, hindi lamang para sa pera, ngunit para sa pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay. Kinabukasan, tinext ni Harvey si Sean at sinabihan siyang makipagkita sa kanya. Curious at medyo hindi sigurado, nagpasya si Sean na pumunta. Nang makarating doon, paulit-ulit niyang tinanong si Harvey tungkol sa laban, at kung paano niya makukuha ang pera. Tiniyak sa kanya ni Harvey na legit ang laban at sinabi kay Sean na ipapakilala niya siya sa isang tao. Gayunpaman, kailangan muna nilang ayusin ang kanyang itsura, at ipinahiram sa kanya ang kanyang coat. Pagkatapos ay naglakad sila sa kabilang kalye para makipagkita sa dalawang lalaki. Ipinakilala ni Harvey si Sean kay Jack, isang lalaki na kilala sa pag-oorganisa ng mga underground fights sa paligid ng New York City, kung saan ang mga mayayamang manonood ay pumupusta ng malaking halaga ng pera. Sa unang tingin, hindi naniniwala si Jack na kabilang si Sean sa malupit na mundong yun. Gayunpaman, iginiit ni Harvey na merong totoong talento si Sean. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, pumayag na si Jack na bigyan siya ng pagkakataon, sa kondisyon na patunayan muna niya ang kanyang sarili sa isang laban. Can I get my jacket back, please? Noong gabing yun, nag-text si Harvey kay Sean na nakakuha siya ng $5,000 fight para sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Sean sa ring sa unang pagkakataon, sa isang simbahan sa Brooklyn laban sa isang Ruso. Ang arena ay puno ng manonood, at ang lahat ay sabik na makita kung ano ang magagawa ng bagong fighter na ito. Sa simula ng laban, kinakabahan si Sean at hindi sigurado. Sa pagharap sa isang kalaban na mas may karanasan at agresibo, nahirapan siya noong una. At hindi makaiwas sa mga suntok na dumarating sa kanya.
Ngunit dahan-dahan, nagsimula siyang mag-adapt, gamit ang mga teknik na sinanay niya sa loob ng maraming taon. Nang makakuha ng kumpiyansa, nagsimula siyang lumaban, nakapagpatama ng malalakas na pag-atake, at kalaunan ay nakuha na ang ganap na kontrol. Sa isang agresibong pag-atake, napatumba ni Sean ang kanyang kalaban at nanalo sa kanyang unang underground match. Nagbunyi ang lahat ng mga manonood, humahanga sa hindi inaasahang pagkapanalo ng bagong fighter. Ang tagumpay na ito ay nagmarka ng simula ng kanyang paglalakbay sa malupit na mundo ng ilegal na pakikipaglaban. Nang gabing yun, nagtungo sila sa isang bar sa New York, isang kilalang lugar para sa mga fighter at promoter. Ang lugar ay puno ng musika, at mga taong naghahanap ng kanilang susunod na malaking laban. Sa gitna ng madla, nakatagpo nila si Martinez, isang respetadong fighter na madalas na pumupunta rito upang obserbahan ang mga kalaban sa hinaharap. Ipinakilala ni Harvey si Sean, at nag-usap sila ng maikli tungkol sa pakikipaglaban, sa kanilang mga karanasan at trick ng kalakalan. Ngunit nang lumabas ang paksa ng sunod na laban ni Sean, nagdalawang isip si Martinez. Kinikilala niya ang pagsisikap ni Sean, ngunit naniniwala siya na marami pa siyang dapat patunayan bago makakuha ng tunay na paggalang sa underground world. Dito na-realize ni Sean na hindi sapat ang pagkapanalo sa isang laban. Kung gusto niyang seryosohin, dapat niyang ipagpatuloy ang pagpupursige sa sarili at ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Sa gitna ng maingay na mga tao, Can he just rest for a minute? He just had a fight. nakita ni Sean ang isang pamilyar na babae. Ito ang parehong babae na minsang sinubukang bumili ng libro sa kanya. Siya si Zulay, at kahit na napapaligiran ng tawanan at musika, namumukod-tangi siya sa lahat. Ang kanyang boses at ang kanyang presensya ay agad na nakuha ang atensyon ni Sean. Ngunit hindi tulad ni Sean, si Zulay ay nanatiling kalmado at hindi nagpapakita ng labis na interes sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, bumalik na si Sean kay Harvey. Tinanong niya ito tungkol sa laban na binanggit ni Martinez, at sinabihan siya ni Harvey na hintayin siya sa kanilang mesa. Habang hinihintay ni Sean si Harvey na makabalik, dumating ang isang lalaki at sinabi sa kanila na umalis, dahil pwesto na niya ito ngayon. Napakabastos niya sa babae, ngunit ang nakakuha ng kanyang atensyon ay si Sean. Lumalabas na sina Sean at Evan ay dating magkakilala, dahil si Evan ay dating naging fighter ng tatay ni Sean. Kitang-kita na may sama ng loob sa pagitan nila, dahil si Evan ay nagsimulang bastusin at maliitin si Sean. Hey, don't touch me. You worried about your jacket? Huh? If that's the problem, I'll buy you a new one. How's that? I don't need your jacket. No? Nang makita ito, agad na pumagitna si Harvey at sinubukang pakalmahin ang lahat, ngunit sinabihan lang siya ni Evan na linisin ang kanyang sasakyan. Sa pagnanais na umiwas sa gulo, You know, somebody might hurt you for doing something like that. That somebody gonna be you? nagpa siya sina Harvey at Sean na umalis na doon. Sa labas, hinintay ni Sean si Zulay, umaasang makakausap itong muli. Ngunit nang tuluyan na itong lumabas, nanatili siyang dumidistansya at lumayo ng hindi gaanong nakikipag-usap. Sa kabila ng kanyang ugali, si Sean ay hindi nawalan ng interes. Kinaumagahan, makikita si Sean na natutulog sa isang park bench, may bag sa tabi niya, na nagpapahiwatig na wala siyang tirahan. You fell asleep on the bench. You look like a crackhead. Sa sandaling yun, dumaan si Harvey at lumapit. Nang maawa sa kanya, niyaya niya si Sean na tumira sa kanyang lugar para hindi na siya mahirapan pa sa lansangan. Nalaman din natin ang kaunti tungkol kay Harvey, na sinabing nagbebenta siya ng mga pekeng tiket para sa Broadway shows, at sinabi ding nagmula siya sa Chicago. Nang gabing yun, nakakuha si Harvey ng malaking laban para kay Sean. Ito ay laban sa isang mas malaki at mas nakakatakot na fighter, sa likod ng isang tindahan sa Bronx. Don't get too close. Dahil sa laki ng kalaban, tila kinakabahan ang ating bida. Nagsimula ang laban sa harap ng napakaraming tao, at natagpuan ni Sean ang kanyang sarili na nahihirapang makasabay. Ang kalaban ay nagawang ma-chokehold si Sean, at nahirapan siya ditong makaalis. Nang hindi inaasahan, biglang sumali sa gulo ang isa sa mga kaibigan ni Harvey at sinipa ang kalaban ni Sean, dahilan para maputol ang laban. Agad na nakansela ang match, at agad na kinuha ng grupo si Sean at tumakbo palabas, na iniwan ng dalawang fighter na walang nakuha kahit piso. Kinabukasan, desidido pa rin si Sean na mapalapit kay Zulay. 2 oras siyang naghintay sa labas ng kanyang pinagtatrabahuan, hanggang sa dumating siya kasama ang isang matandang babae at isang batang babae.
Nang lumapit si Zulay, inanyayahan siya ni Sean para sa isang mabilis na kape sa malapit, at nangakong hindi ito aabot ng higit sa 20 minuto. I'll get you back. Come on. 20 minutes. 20 minutes. Pagdating nila sa diner, nag-usap sila tungkol sa ilang bagay. Sa kanilang pag-uusap, may natutunan si Sean na nakakagulat. Ang batang babae na kasama niya ay talagang anak niya, at si Zulay ay isa ng balo. Matapos malaman ang kanyang sitwasyon, napunta ang atensyon ni Sean sa isang street vendor na nagbebenta ng rabbit dolls. Nang walang sinasayang na oras, bumili siya ng isa at ibinigay ito para sa anak ni Zulay. Ang maliit na pagkilos na yun ay agad na nagpalambot sa pag-uugali ni Zulay para kay Sean. Unti-unti niyang trinato ng mas maayos si Sean, nang ma-realize na may kabaitan sa likod ng kanyang matigas na panlabas. Nang matapos ang kanilang maikling date, bumalik na si Sean sa bahay ni Harvey, kung saan sinabi sa kanya ni Harvey ang tungkol sa laban na naka-lined up para kay Sean sa susunod na Biyernes. Tinanong ni Sean kung paano niya nakuha ang labang yun pagkatapos ng sakuna sa Bronx, at tumugon si Harvey sa pamamagitan ng pagsabing marami siyang koneksyon. Sinabi sa kanya ni Harvey na kapag na-chokehold siya sa susunod, kailangan niyang ibenta ang laban at hayaan ang kalaban na manalo. Sa ganitong paraan, makakakuha pa rin sila ng disenteng pera. Gayunpaman, ayaw ni Sean ng ganoon. Nais niyang kumita ng pera, ngunit hindi nangangahulugan na magsisimula siyang magbenta ng mga laban para lang magawa yon. Medyo naging mainit ang mga bagay-bagay, at nang maasar si Harvey ay pinalayas niya si Sean sa kanyang bahay. No, get out of my house. Kalaunan, lumabas si Harvey at nakita si Sean sa may pintuan. Sinabi niya dito na hindi na niya siya pipiliting magbenta ng laban, at nagkaayos na sila. Kalaunan ng gabing yun, nakafocus si Sean sa paghahanda para sa kanyang ikatlong laban, na mas mahalaga kaysa sa alinman sa kanyang mga nakaraang match. Ang laban na ito ay magaganap sa harap ng mga makapangyarihang tao mula sa underground fighting world, at ang kanyang bagong kalaban ay isang bihasang Asian fighter mula sa koponan ni Martinez. Nang magsimula ang laban, nahirapan si Sean na makipagsabayan noong una. Napakabilis ng kanyang kalaban at may katumpakan ang mga pag-atake nito. Ngunit habang tumatagal ang laban, mas nakakapag-adjust siya sa mga kilos ng kalaban. Dahan-dahang nakuha ni Sean ang kalamangan, at sa huli ay nagawang mabasag ang depensa ng kalaban. Sa pagtatapos ng laban, nagawa niyang talunin ang kanyang karibal at nasecure ang tagumpay. Ang panalong ito ay nagbigay sa kanya ng malaking premyo, na umabot sa 10,000 dolyar. Dahil sa pananabik sa perang napanalunan niya, nagpa siya si Sean na magdiwang sa paborito niyang bar. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang mga bagay-bagay nang muli niyang makasalubong si Evan, at muntik na silang mag-away. Please tell me you're not still putting money in your sock. Come on! I'm right here! Sa kabutihang palad, dumating si Zulay sa tamang oras at pumagitna upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Para pahupain ng tensyon, nagpa siya si Zulay na anyayahan si Sean sa kanyang bahay. Nang makarating sila, nawala ang tensyon, ngunit napansin ni Sean ang isang rent notice sa may pintuan. Nagsimula silang mag-open sa isa't isa, at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Habang nag-uusap, mas naging komportable sila sa kumpanya ng isa't isa. Ngunit nang malapit ng maghalikan ang dalawa, biglang sumulpot ang lola ni Zulay, na sinira ang moment at ginawang awkward ang sitwasyon. Yeah, she could have come a little bit later, that's for sure. Good night, yeah. Pagkaalis ni Sean, naging curious si Zulay at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Natuklasan niya na minsang na-involved si Sean sa martial arts noong high school, ngunit nawala siya sa sports sa mahabang panahon, pagkatapos ng isang hindi pagkakaunawaan sa kanyang ama. Kalaunan, bumalik si Sean kay Harvey at kinuha ang kanyang napanalunang pera. Hiniling niya kay Harvey na kumuha muli ng laban. Ibinahagi rin niya na may nakilala siyang babae, at dahil nahihirapan siya sa pera, gusto niyang tulungan siya. Binanggit niya ang pangalan ng babae, at mapapansin natin na kilala ito ni Harvey. Yeah, you lie. Kinabukasan, binisita ni Harvey si Zulay sa bar at tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na nakikipagpalakpakan siya kay Sean. Sinabi ni Zulay na wala siyang pakialam dito, ngunit tumugon lang si Harvey na mag-ingat siya kay Sean at huwag masyadong ma-in-love, dahil maaari siyang umalis at masasaktan siya muli. Kalaunan ng araw na yun, nakipagkita si Harvey kay Jack, at nagulat siya nang makitang nandoon na si Martinez. Sinabi ni Jack kay Harvey na mayroon silang paparating na laban na nagkakahalaga ng $100,000, isang match sa pagitan nina Evan Bailey at Sean MacArthur.
Sasamantalahin nila ang kanilang nakaraan para ma-hype ang mga tao. Alam ni Harvey kung gaano kadelikado si Evan sa pagiging isang profesional na boksingero, ngunit tinanggap niya pa rin ito. Gaya ng dati, nagkasundo sila na manalo si Evan at ilagay ang lahat ng pusta sa kanya. Kalaunan, We need to take a walk and talk for a second. sinabi ni Harvey kay Sean ang tungkol sa paparating na laban, ngunit nais niyang ipatalo niya ito. Gayunpaman, muling tumanggi si Sean at sinabing hindi siya magpapatalo. Sinabi sa kanya ni Harvey na hindi siya makakakuha ng anumang tropeyo para sa pagsunod niya sa tama, dahil ito ay tungkol lamang sa pagkuha ng pera. Kapag natalo sila nang hindi kusang pinapatalo ni Sean ang laban, wala silang mapapala kahit na isang sentimo. Tinanong siya ni Harvey kung susuntukin niya ba siya tulad ng ginawa niya sa kanyang ama, at dito talagang nainis si Sean. Sa pagkadismaya, dumiretso siya sa bahay ni Zulay para i-clear ang kanyang isipan. Sa mga oras na yun, katatapos lang niyang maligo at walang ibang tao sa paligid. Nang madalas sa nararamdamang emosyon, naging malapit ang dalawa at nagbembangan buong magdamag. Kinaumagahan, tinanong ni Zulay si Sean tungkol sa kanyang pamilya. Dito nabunyag na si Sean at Evan ay dating naging bahagi ng wrestling team ng ama ni Sean, at dito din nagsimula kung bakit sila may hidwaan ni Evan. Mahal ng ama ni Sean si Evan, na tila higit pa sa sarili niyang anak. Nang mapuno, nagalit siya kay Evan at inatake siya, at nang subukan silang awatin ng ama ni Sean, hindi niya nakilala kung sino ito at hindi na malayang binubugbog na niya pala ang kanyang ama. Mula noong insidenteng yun, wala na siyang narinig mula sa kanyang ama, at alam niyang hindi na siya mapapatawad nito. Pagkatapos ay naghanda na sila para ipagpatuloy ang kanilang araw, ngunit nang makarating sila sa elevator, bigla nilang nakasalubong si Harvey, dahilan para maghinala si Sean na may sexual na relasyon ang dalawa. Ang engkwentrong ito ay pinuno ng selos si Sean, kahit na ipinaliwanag ni Zulay na nagtatrabaho lamang siya para kay Harvey ng pasikreto, sa pamamagitan ng paghahatid ng pampustang pera. Gayunpaman, hindi naniwala si Sean, at ginugol ang natitirang bahagi ng gabi na balisa. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Zulay at sa wakas ay ipinaliwanag na ng malinaw ang lahat, na nagpakalma sa kanyang pagdududa. Matapos maunawaan ang katotohanan, bumalik si Sean kay Harvey. Matapos magbati ang dalawa, pumayag na si Sean na ibenta ang laban kay Evan. Sinabi ni Sean na papayag siyang magpatalo, ngunit sa kondisyon na dapat siyang makatanggap ng kalahati ng pera na kikitain ni Harvey mula rito. Nang wala ng ibang choice, tinanggap na ni Harvey ang deal, at nagsimulang mangolekta ng betting money mula sa kanyang mga kaibigan at kay Martinez para ihatid kay Jack. Binalaan ni Martinez si Harvey na kung sakaling manalo si Sean at maging sanhi ng pagkatalo ng kanyang taya, may darating para saktan siya. Nang gabing yun, ligtas na naihatid ni Zulay ang pera kay Jack, nang hindi ipinapaalam kung kanino ito nanggaling. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Sean ang bahagyang paghahanda para sa malaking laban. Nang sa wakas ay dumating na ang kinakaabangang gabi, naganap ang laban sa rooftop ng isang marangyang gusali sa New York City, na napapaligiran ng mayayamang manunood. Nang handa na ang lahat, nagsimula na ang intense na match-up sa pagitan ni Sean at Evan. Gentlemen, you should step up. You're gonna sit down, people. Steve lied. Naging matindi ang kanilang laban. At sa sobrang intense nito ay nasira ang bahagi ng pader ng gusali. Sa gitna ng kanilang laban, na-trap ni Evan si Sean sa isang headlock. Tulad ng inaasahan ng lahat, mukhang ito na ang perpektong pagkakataon para kay Sean na sumuko. Ngunit sa halip, biglang nag-take over ang galit ni Sean kay Evan. Bigla siyang nawala sa sarili at lumaban ng may napakatinding puwersa, na humantong sa pagkatalo ni Evan. Nang makita ito, binantaan ni Martinez si Harvey at sinabi sa kanya na bilang na ang mga araw niya. Kinaumagahan sa apartment ni Harvey, sinabi niya kay Sean na sa kabila ng kanilang kasunduan, gusto niya talagang manalo siya sa laban. Pinayuhan niya ito na umalis na sa lungsod, bago pa dumating ang mga tauhan ni Martinez. Gayunpaman, ngumiti lang si Sean at ipinahayag na lihim nilang binago ni Zulay ang orihinal na plano.
Pinaniwala nila ang lahat na matatalo si Sean, ngunit sa huli, si Sean ang nanalo sa laban, at silang dalawa ay nakakuha ng malaking halaga na umabot sa mahigit $1,000,000. That's a lot of money. Ngayong tapos na ang kanilang mga problema sa pera, inalok ni Sean si Harvey na sumama sa kanila dahil plano na nilang umalis sa lungsod ng tuluyan. Kalaunan, sinundo ni Zulay sina Sean at Harvey, at umalis sila sa New York kasama ang kanyang anak at lola, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.